marami pa ring tao ang naghihintay ng malinaw na update sa kaso ni Yu Menglong. Ano na nga ba ang nangyari? May nahuli na ba o naparusahan? At ano na ang kinalabasan ng mga petisyon na pinapasign up ng mga netizens para sa isang mas transparent na investigasyon? Bago ang mga iyon, balikan muna natin ang pangyayari noong araw ng kanyang pagkamatay at isa-isahin ang timeline ng insidente. Noong umaga ng ika-11 ng Setyembre 2025, bandang alas 6 ng umaga, isang residente na naglalakad ng kanyang aso sa Sunshine Upper East Residential Complex sa Chaoyang District, Beijing ang nakadiskubre ng isang nakakagulat na eksena. Sa paanan ng gusali ay nakahandusay ang 37 years old na aktor na si Yu Menglong. Agad naman na tinawagan ang mga serbisyong pang-emergency, ngunit wala na silang nagawa. Sa itaas ng gusali, ayon sa ilang ulat, sa ika-27 palapag, habang may ibang nagsasabing sa ika-5 palapag, may sirang screen ang isang bintana at bahagyang ito ay nakabukas. Ilang oras lamang ang lumipas. Naglabas ng paunang konklusyon ang mga otoridad na aksidente ang pagkahulog. Nakainom umano si Yu Menglong dahil sa maling paghatol. Agad na isinara ang kaso at sa loob lamang ng 12 oras, opisyal nang tapos ang investigasyon. Ngunit para sa milyon-milyong netizens, hindi doon nagtapos ang usapin. Sa mga araw bago ang kanyang pagkamatay, nagpadala si Yu Menglong ng ilang mensahe sa kanyang ina nang kumalat ang mga ito online. Nabuo ang ibang larawan na malayo sa sinasabing aksidente. Sa isa sa mga mensahe, ipinapahiwatig niyang may mga taong nananakot sa kanya. Sa huli niyang mensahe na ipinadala ilang oras bago siya namatay, malinaw ang kanyang takot. Binanggit din niya ang tungkol sa maruming pera at sa mga taong ayon sa kanya ay nais siyang ipahamak. Gayunman, hindi niya tinukoy kung sino ang tinutukoy niya. Hindi rin niya ipinaliwanag kung saan nanggagaling ang pera o para saan ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Mayroon siyang kinatatakutan. Upang maunawaan kung bakit marami ang nabighani sa kasong ito, kailangang balikan natin kung sino si Yu Menglong. Ipinanganak siya noong June 15, 1988 sa Yurongqi, Xinjiang sa kanlurang China. Hindi siya lumaki sa karangyaan at ang kanyang ina ay isang guro sa musika na humubog sa kanyang talento sa piano at pag-awit. Ang kanyang ama naman ay isang fitness coach na nagturo sa kanya ng disiplina. Unang nakilala si Yu sa mga reality shows at singing competition. Noong 2007, sumali siya sa may show My Style. Noong 2013, naging kalahok siya sa Happy Boys at nakapasok sa top 10. Dito siya naging malapit kay Hua Chunyu na siyang naging kampyon sa naturang kompetisyon. Ang pagkakaibigang ito ay magiging mahalaga kalaunan. Samantala, nagsimula siyang umarte noong 2011. Ngunit, hindi agad dumating ang tagumpay. Paunti-unti niyang binuo ang kanyang pangalan, papel kada papel, hanggang makilala sa kanyang lalim at emosyon sa pagganap. Sumikat siya noong 2015 sa Go Princess Go bilang 9th Prince at noong 2017, lalo siyang nakilala sa Eternal Love kasama si Yang Mi. Sinundan ito ng The Legend of Whitesnake at The Love Last Two Minds. Sa kabila ng kasikatan, inilarawan siyang tahimik at pribado, profesional at dedikado. Hindi rin siya kilala sa iskandalo. May dalawa siyang aso na sina Fully at Watway na itinuturing niyang parang pamilya. Sa mga buwan bago ang insidente, siya ay abala sa kanyang trabaho.
Katatapos lamang niya ng isang fantasy period drama na pinamagatang Journey to the End of the Night noong huling bahagi ng Hunyo. May dalawa pa siyang pelikulang nakatakdang ipalabas at ito ang The Fated General at Traditional Chinese Medicine. Sa panlabas na anyo, maayos din ang kanyang karera. Ngunit noong gabi ng September 10, isang araw bago ang kanyang pagkamatay, siya ay dumalo sa isang pribadong pagtitipon sa apartment ng kaibigan sa parehong complex. Humigit kumulang 16 na katao ang naroon ayon sa karamihan ng ulat. Sa unang tingin, tila karaniwang salo-salo lamang ito, ngunit ayon sa ilang dumalo, tila may iniisip si Yu. Siya ay tahimik, may tensyon at parang may dinadalang bigat. Kapansin-pansin ito dahil mababa ang kanyang tolerance sa alak at may naka-schedule siyang shoot kinabukasan. Hindi raw ito ang kanyang nakasanayan. Habang tumatagal ang gabi, tuluyan siyang humiwalay sa grupo. Pumasok siya sa isang silid at isinara ang pinto. Hindi malinaw kung ano ang ginawa ni Yu sa loob ng silid o gaano siya katagal doon, ngunit ang tiyak lamang ay inihiwalay niya ang kanyang sarili. Pagdating ng madaling araw ng 11 ng Setyembre, bandang 2:00 ng umaga, may nangyari sa Teresa. Ayon sa mga saksi, may narinig silang sigaw at ilang sandali pa, bumagsak si Yu. Dito na nagkakaiba-iba ang mga salaysay. May mga video na kumakalat online na umano'y nagpapakita kay Yu na inililipat mula sa Bulgari Hotel, Beijing, patungo sa residential complex. May iba pang footage na sinasabing makikitang tila hinihila siya at mukhang nanghihina. May mga nagsabi ring may mga tinig na naguutos na painumin siya ng alak. Gayunpaman, wala sa mga video ang opisyal na napatunayan, ngunit sapat na ang pagkalat ng mga ito upang maging bahagi ng pampublikong naratibo. 6:00 ng umaga, natagpuan ng dog walker ang katawan, dumating ang pulisya at kinumpirma ng emergency services ang malinaw na katotohanan. Bago magtanghali, may pinal na kwento na ang mga otoridad. Sinasabing aksidenteng pagkamatay ito dulot ng pagkalasing. Sa loob lamang ng 12 oras, agad na tinapos ang kaso. 12 oras para sa isang kilalang personalidad, isang nakamamatay na pagkahulog mula sa mataas na gusali at mga mensaheng nagsasabing may banta sa kanyang buhay. Ayon sa Taiwanese lawyer na si Yan Ruiqing, imposibleng matapos ng maayos ang ganitong kaso sa loob lamang ng 12 oras. Ang bilis mismo ang nagpataas ng mga pagdududa. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detaling hindi isinapubliko. Ang CCTV footage ng gusali iniulat na hindi magamit. Ayon sa ilang bersyon, ito ay sira at ayon sa iba, hindi ito inilabas. Ang resulta ng otopsiya ay hindi rin ibinahagi sa publiko. May mga pahayag ng saksi na hindi rin isinapubliko. May iba pang aligasyon na ayon sa mga kumakalat online, may mga tauhan umano ng ospital na naglabas ng impormasyon mula sa emergency room surveillance. Sinasabing dinala si Yu sa ospital bandang 2:58 ng umaga. At pagsapit ng 3:12 a.m., nabigo ang resuscitation at idineklara siyang wala na pagdating pa lamang. Bandang 3:20 ng madaling araw, umano'y dumating ang kanyang ahensya upang kunin ang kanyang mga gamit at bandang 3:45 ng umaga, may nakita raw na babaeng nakamask na naghahalungkat sa basurahan sa labas ng ospital. Kung tama ang timeline na ito, may mga tanong kung sino ang may alam at kailan nila ito nalaman.
5 araw lamang matapos ang insidente, noong 16 ng Setyembre, naglabas ng pahayag ang kanyang studio na umano'y mula sa kanyang ina. Nakasaad doon na aksidente ang nangyari matapos uminom ng alak na ipinaalam ng pulisya sa pamilya ang resulta ng investigasyon at hinikayat ang publiko na maging mahinahon at iwasan ang haka-haka. Hiling din niya na hayaang makapagpahinga si Yu Menglong. Pagkaraan, noong 21 ng Setyembre, naglabas ng opisyal na ulat ang Chaoyong branch ng Beijing Municipal Public Security Bureau. Muli nilang iginiit na aksidente ang pagkamatay, dulot ng pag-inom at walang ebidensya ng krimen. Ayon sa kanila, isinagawa ang inspeksyon sa lugar, forensic examination, panayam at pagsusuri ng video surveillance. Ipaalam na rin umano ito sa pamilya at wala silang pagtutol. Ngunit may dagdag ang pahayag. Inanunsyo na 3 babae ang na-detain dahil sa paggawa at pagpapakalat ng maling impormasyon online. Si Yuan, 29 years old, ay umano'y nag-imbento ng kwento na si Yu ay ibinitin, sinaktan at saka itinapon. Si Shu, 41 years old, ay pinapalaganap umano ang balitang sinira ang surveillance at kontrolado ang ina ni Yu. Si Zhang na 40 years old naman ay gumawa raw ng mga pekeng video. Malinaw ang mensahe. Ang pagpapakalat ng alternatibong teorya ay may katapat na pag-aresto. Agad at matindi ang reaksyon online at marami ang hindi kumbinsido sa opisyal na paliwanag, lalo na nang lumabas ang huling mga mensahe ni Yu. Humingi ang mga netizen ng transparency at tinanong nila kung bakit napakabilis isara ang kaso at kwenestyon ang bawat detalye ng opisyal na salaysay. Ngunit tulad ng mga naunang post, nagsimulang mawala ang mga ito at may mga post na ilang minuto lang tumagal bago nabura. May mga account din na nasuspende at ang ilang hashtag ay na-block o inilipat sa ibang paksa. Para sa marami, ang real-time na sensura ay lalo lamang nagpalakas ng hinala. Samantala, may mga international na petisyon na inilunsad sa Change.org at Avaaz na humihiling ng mas malawak na coverage at isang independent na investigasyon. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang mga susunod na detalye ay aligasyon at haka-haka lamang at hindi pa napapatunayan sa korte. Ngunit mahalagang banggitin ito para maunawaan kung bakit milyon-milyon ang nagdududa at lumaki ang usapin. Doon nagsimulang suriin ng mga netizen kung sino-sino ang nasa salo-salo noong gabing iyon at tinatayang 16 na katao ang dumalo. 2 pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa diskusyon bago agad mabura sa mga platform. Sila ay sina Shinchi at Xiai Jia. At dito lalong naging masalimuot ang kwento. Upang maunawaan kung bakit mahalaga ang mga pangalang iyon, kailangang tingnan ang isang taong hindi naman dumalo sa salo-salo, ngunit ayon sa mga aligasyon, ang anino niya ang bumabalot sa buong kaso. Ang pangalan niya ay Xiai Chi. Hindi siya kapareho ng mga naunang nabanggit, ngunit pansinin ang kanyang apelyedo. Si Xiai Chi ay isa sa 7 pinakamakapangyarihang opisyal sa China at miyembro siya ng Standing Committee, ang pinakamataas na lupon ng pamumuno sa bansa. Siya rin ang namamahala sa ideolohiya, propaganda at sensura. Sa madaling salita, kontrolado niya ang makinarya ng impormasyon. Ayon sa mas malawakang haka-haka online, 2 sa mga dumalo sa salo-salo ay umano'y kanyang mga anak sa labas. Ang unang pangalan ay si Shinchi. Inilarawan siyang second generation red, isang katawagang tumutukoy sa mga anak ng ilit ng partidong
komunista. May mga nagsabing nagkaroon siya ng posisyong pampamahalaan sa edad na 18. Isang bagay na halos imposible kung walang makapangyarihang koneksyon. Kapansin-pansin din na halos walang makitang impormasyon tungkol sa kanya sa Chinese internet na parabang sistematikong nabura. Mas naging mahalaga ang kanyang pangalan dahil sa isa pang aligasyon na siya raw ang nasa likod ng Tianyu Media, ang kumpanyang namamahala sa karera ni Yu mula 2013. Ayon sa mga haka-haka, hindi lamang niya pinamahalaanan ang karera ni Yu, kundi kinontrol niya umano ito. May mga paratang na inayos ang isang fan groups upang impluwensyahan ang mga oportunidad ni Yu at inilagay siya sa mahigpit na kontrata na pumipigil sa kanya na umalis. Pagkatapos, lumitaw ang isang pangalang Cai Yijia. Si Cai Yijia ay isang batang aktor na ipinanganak noong Hunyo 1996 sa Fuzhou, Fujian. Dito naging mas komplikado ang timeline. Si Cai Chi ay nag-aral para sa master's degree sa Fujian Normal University sa Fuzhou mula 1994 hanggang 1997, panahong tumutugma sa kapanganakan ni Cai Yijia. Pareho silang may apelyidong Chai na may bigat sa kulturang Chino. May mga netizen na nagsabing karaniwan umanong ipinapamana ang apelyido kahit sa anak sa labas. Dagdag pa rito, ang birth name na Cai Yijia at Cai Zhengjun ay may kahulugang may kaugnayan sa politika at militar. Isang detalye na lalo pang nagpasigla sa espekulasyon. May mga nagkumpara rin ng kanilang mga larawan at nagsabing may pagkakahawig. Sa kabila ng itinuturing ng ilan na karaniwang talento, marami raw siyang nakuhang proyekto at suporta mula sa malalaking pangalan sa industriya. Isa pang kapansin-pansin na hindi matunton ng ilang media investigation ang kanyang background ng pamilya. Sa isang bansang may masusing household registration system, itinuturing ng ilan na mahirap itong mangyari kung walang proteksyon mula sa makapangyarihan. Anumang diskusyon online na nag-uugnay kay Cai Yijia at kay Cai Chi ay mabilis na nabubura. Hindi na rin pinapayagan ang komento sa kanyang social media. May mga teorya na sina Shinchi at Cai Yijia ay mga anak sa labas ni Cai Chi mula sa magkaibang ina na ang nakatatanda ang nasa likod ng negosyo at kapangyarihan at ang nakababata bilang bahagi ng entertainment industry ang mas direktang konektado sa gabing iyon. Ngunit, hindi lamang umano mga taong may koneksyon sa politikal ang nasa salo-salo. May mga pangalan din mula sa industriya ng aniwan ang nadawit sa online speculation. Kabilang na si Song Yirin na nakatira sa parehong gusali ni Yu. Sila ay magkapitbahay. Ayon sa ilang kumakalat na impormasyon, siya raw ang tumutulong mag-organisa ng ganitong pagtitipon. May hindi beripikadong video na sinasabing nagpapakitang siya ay nagre-record ng mga pangyayari. May teorya ring ginamit niya ang pagiging malapit kay Yu upang yayain ito sa salo-salo. Ngunit mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang at nagbanta ang kanyang abogado ng legal na aksyon laban sa nagpapakalat ng mga ito. Isa pang nabanggit ay si Fan Shichi. Mas mabigat naman ang aligasyon laban sa kanya. Ayon sa mga hindi napapatunayang ulat, siya raw ang nanlinlang kay Yu upang dumalo at may video umanong nagpapakita na pinigilan niya si Yu nang ito ay magtangkang umalis. May mga paratang ng pisikal na pananakit at pagpilit na isakay siya sa sasakyan. At ano raw ang motibo? Ito ay inggit. May nagsasabing maaaring mapunta sa kanya ang ilang oportunidad sa trabaho matapos ang pagkamatay ni Yu. Sa kasalukuyan,
Wala siyang kinakaharap na kasong kriminal, ngunit may mga panawagan ng boycott laban sa kanyang mga proyekto. Ngayon, ang tanong, bakit may gustong manakit kay Yu? Ayon sa mga teorya, may mga ulat na nakakita raw ng maraming business registration sa pangalan ni Yu. Hindi isa o dalawa, kundi dose-dosenang kumpanya. Hindi ito mga negosyong personal niyang pinatakbo. Sa halip ay ginamit umano ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa mga shell company na may malabong layunin. May ilang kategoryang nakapukaw ng pansin tulad ng may kaugnayan sa armas at pyrotechnics. Bakit maiuugnay ang isang aktor sa ganitong uri ng negosyo? Para sa mga netizen, malinaw ang implikasyon na maaaring ginamit ang kanyang identity nang hindi niya alam o pinahihintulutan. Hindi na ito bagong usapin sa entertainment industry ng China. Matagal nang may pagdududa kung paano ginagamit ang pangalan ng mga celebrity upang magbigay lehitimasyon sa mga operasyong hindi malinaw ang kalikasan. Sa puntong ito, nananatiling mga aligasyon ang lahat ng ito. Ngunit para sa marami, dito nag-uugnay-ugnay ang mga piraso ng kwento gaya ng kapangyarihan, negosyo, sensura at isang biglaang pagkamatay na isinara sa loob ng 12 oras. Sa ganitong sistema, ginagamit ang pangalan at kredensyal ng isang sikat na tao upang magrehistro ng mga kumpanya. Kapag nakapangalan ito sa isang celebrity, nagmumukhang lehitimo ang negosyo at maaaring hindi pa alam ng artista na ginagamit ang kanyang identity hanggang sa huli na ang lahat. Kung natuklasan ni Yu na ginagamit ang kanyang pangalan sa ganitong paraan at kung nalaman niyang nadadamay siya sa illegal na transaksyong pinansyal o mas malala pa, maaaring doon nagmumula ang kanyang takot. Maipapaliwanag nito ang mga mensahe niya sa kanyang ina, lalo na ang pahayag niyang ang pera ay nakapagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. May isa pang aligasyon na mas mahirap patunayan, ngunit malawak na napag-usapan online. Ayon sa mga kumakalat sa social media sa China, may na-recover umanong USB drive mula sa katawan ni Yu matapos ang insidente. Sinasabing may mga audio recording na lumitaw online at sa isa raw sa mga ito ay may mga tinig na naguutos na hiwain ang kanyang tiyan. May mga pariralang gaya ng ilabas mo at hiwain ang tiyan niya na umano'y narinig. Sa isa pang audio file, may mahina raw na tinig ng isang lalaki na pinaniniwalaang si Yu at may nagsasabing huwag kang mag-alala, hindi siya mamamatay. Hindi beripikado ang mga recording na ito, ngunit ayon sa teorya, kung alam ni Yu na nasa panganib siya, maaaring nilunok niya ang USB na naglalaman ng ebidensya. Sinasabing ang salo-salo noong Setyembre ay hindi basta pagtitipon at ayon sa aligasyon, isa itong pagpupulong tungkol sa malakihang money laundering na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong yuan na itinago sa anyong usapang pamumuhunan sa pelikula. Dito raw natuklasan ni Yu na ginagamit ang kanyang identity sa illegal na operasyon at umano'y nagtipon siya ng ebidensya gaya ng mga dokumento at recording na inilagay sa USB drive. Sa gabing iyon, ayon sa teorya, tumanggi na siyang makibahagi at gusto na niyang kumalas. Kung ilalabas niya ang ebidensyang ito, hindi lamang money laundering ang mabubunyag. Maaari rin umanong madawit ang mga anak sa labas ng isang makapangyarihang opisyal at posibleng magresulta ito sa malaking iskandalong pampulitika na aabot hanggang kay Kai Chi. Sa naratibong ito, naging panganib si Yu, isang liability na kailangang patahimikin. At ayon sa haka-haka, sapat ang kapangyarihan ng mga sangkot upang kontrolin ang sensura at takpan ang lahat pagkatapos. May isa pang detalyeng lalong nagpalala ng pagdududa.
Sa huli niyang livestream bago ang kanyang pagkamatay, may ilang manonood ang nakapansin ng tila hand gesture na kahawig ng 540 signal, isang international na sinyalis ng panganib o pang-aabuso. Subtle ang galaw ng kamay na idinisenyo upang makahingi ng tulong nang hindi halata sa nananakot. Bukod dito, may mga nagsasabing tila may mga marka siya sa kanyang katawan. Ayon sa ilang account, may mga pahayag din siya sa livestream na kung may mangyari sa kanya, huwag daw agad maniwala na ito ay isang aksidente. Pagkatapos, bigla na lamang naputol ang livestream at kalaunan ay tuluyan itong nawala sa mga platform. Kung totoo ang mga ito, para sa ilan, malinaw na sinusubukan niyang mag-iwan ng babala. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay, dumating sa Beijing ang kanyang ina upang asikasuhin ang libing at siya ang tumanggap ng mga mensaheng nagsasaad ng takot at banta sa buhay ng kanyang anak. Noong 16 ng Setyembre, may inilabas na pahayag na iniuugnay sa kanya na humihiling na tanggapin ang opisyal na paliwanag at itigil na ang haka-haka, ngunit mula noon, wala na siyang naging pampublikong palabas o pahayag. Maaaring pribado siyang nagluluksa at maaaring pinayuhan siya ng abogado na manahimik na lamang, ngunit para sa mga netizen, ang kanyang ganap na pananahimik ay lalong nagpalalim ng hinala. Lumitaw pa ang mga online campaign na nagtatanong kung siya ba ay ligtas at malayang makapagsalita at tulad ng iba pang usapin, mabilis ding nasensura ang mga ito. May isa pang malawak na aligasyon na may kinalaman sa mga residente ng Sunshine Upper East Residential Complex. Ayon sa mga kumakalat na claim, dose-dosenang kabahayan umano ang nakatanggap ng malaking halaga upang manahimik tungkol sa nangyari. May isang sinasabing whistleblower na nagsabing 2 beses daw nagkaroon ng bayaran at bawat isa ay humigit kumulang 1 milyong yuan. Kung totoo at marami ang nakatanggap, aabot ito sa daan-daang milyong yuan. May isa ring residente na umano'y nagsabing nakita ang katawan ni Yu at kalaunan ay binigyan ng pera kapalit ng pananahimik. Nang tanungin kung may narinig ba sila noong gabing iyon, sinabi raw na may malakas na tunog na parang nahulog, ngunit sinabi raw umano ng property management na huwag mag-alala at may pamilyang nagtatapon lamang ng gamit. May iba pang ulat na ang mga residenteng nagbabalak magsalita ay nakatanggap ng pagbabanta gaya ng pulang pintura sa pintuan, sirang gulong ng sasakyan at ang mensahe ay manahimik. Isang hindi maikakaila na matapos ang insidente, mahigit 100 kabahayan sa complex ang biglang naglista ng kanilang unit para ibenta. Nang subukang mag-interview ng mga reporter, halos pare-pareho ang kanilang tugon na walang komento at walang access sa anumang surveillance footage. Para sa marami, ang sabayang pananahimik ay lalo lamang nagpalalim ng pagdududa. Gayunpaman, may ilan naman na nagpahayag sa ibang paraan. Gaya ni Hua Chunyu na malapit na kaibigan ni Yu mula sa Happy Boys ay nagbigay ng tila tahimik na pagpupugay sa isang music festival sa Fushan. Sa stage visuals, may makikitang puting figura na bumabagsak, basag na salamin, orasan at buhangin ng hourglass. Sa likuran ay may kamay na tila umaabot upang sumalo at para sa mga tagahanga, malinaw ang mensahe. Ngunit may kapalit ang pananalita. Si Li Tengjie na nananawagang magsalita ang mga dumalo sa huling salo-salo ay nakatanggap umano ng pagbabanta. Nadax ang background ng pamilya ni Hua at nailabas ang personal na impormasyon. Ang Taiwanese mentor naman ni Yu na si Sundurong na nananawagan ng hustisya ay nakatanggap ng bantang may countdown. Dahil sa takot,
Naglabas siya ng pahayag na hindi niya wawakasan ang sariling buhay. Ang mensahe para sa marami, may panganib ang pampublikong suporta kay Yu. Ang ilang produksyong may kaugnayan sa mga taong nabanggit sa salo-salo ay nakaranas ng delay o kanselasyon. Ang mga cast ng Love's Ambition ay nakaranas ng masusing pagsusuri online at may mga boycott din laban sa content na may kaugnayan sa mga posibleng sangkot. Maging ang reputasyon ng Bulgari Hotel Beijing ay naapektuhan. Bumaba rin umano ang property values sa paligid ng tirahan ni Yu. Sa pisikal at digital na mundo, ramdam ang kawalan ng tiwala. At higit sa lahat, kapansin-pansin ang sistematikong pagkontrol sa naratibo gaya ng mga post na nawawala sa loob ng ilang minuto, mga account na nasususpende at mga hashtags na biglaang binablock. Sa kabila ng opisyal na pagsasara ng kaso, nananatiling bukas ang mga tanong sa isip ng publiko. Maging ang Netflix ay nadawit sa kontrobersiya nang may mga ulat na inalis umano ang pangalan ni Yu sa cast listing ng Eternal Love. Para sa ilan, lalo nitong pinatindi ang hinala na may pressure na burahin siya sa alaala ng publiko. Hindi ito simpleng content moderation. Para sa maraming netizen, isa itong agresibong sensura na nangangailangan ng malaking makinarya. Ipinaliwanag ng mga otoridad na bahagi ito ng kampanyang CleanNet 2025 laban sa pagpapakalat ng tsismis, ngunit umangkop ang mga gumagamit ng internet. Lumipat sila sa encrypted platforms gaya ng Telegram at Signal. Gumamit sila ng mga international na forum at code words upang makaiwas sa censorship filters. Ang bawat pagbura ng post at bawat pag-aresto ay lalo lamang nagpatibay sa paniniwala ng ilan na may itinatago. Kinalaunan, pinick up din ng international na media ang kwento at tinalakay ito sa BBC Chinese at Foreign Policy bukod sa iba pa. Napansin ng ilang analyst ang mga pattern. Mabilis na pagsasara ng investigasyon, kakulangan ng inilabas na ebidensya, mga saksi na hindi nagsasalita at tuloy-tuloy na sinsura. Hindi ito ang unang kontrobersyal na pagkamatay ng celebrity sa China, ngunit para sa marami, inilantad nito ang mas malaking tanong tungkol sa transparency at pananagutan. Kapag nawawala ang ebidensya at walang malinaw na sagot, nasisira ang tiwala sa sistema. At ngayon, mas marami ang tanong kaysa sa sagot. Bakit natapos sa loob lamang ng 12 oras ang investigasyon sa pagkamatay ng isang kilalang tao na nagpadala ng mensaheng nagsasabing may banta sa kanyang buhay? Bakit hindi available ang surveillance footage ng gusali? Ano ang tinutukoy niyang maruming pera? Sino ang mga taong kinatatakutan niya? Bakit matapos ang isang pahayag ay tuluyang nawala sa publiko ang kanyang ina? Ano ang nangyari sa mga audio at video na kumakalat bago nabura? May bayaran bang naganap sa mga residente at kung meron, sino ang nasa likod nito? Bakit mahigit 100 kabahayan ang biglang nagbenta ng kanilang unit at higit sa lahat, may impormasyon bang aktibong pinipigilang lumabas? Ang mga tanong na ito ay likas na umuusbong mula sa mga kilalang detalye ng kaso, ngunit nananatili silang walang malinaw na sagot. Sa kawalan ng transparency, pumapasok ang espekulasyon at ang espekulasyon lalo na kapag may pinapangalanang tao ay maaaring makasira ng buhay, totoo man o hindi ang mga paratang. Ang pagkamatay ni Yu ay naging sentro ng mas malawak na diskusyon kung paano isinasagawa ang mga investigasyon. Sino ang pinoprotektahan sa loob ng makapangyarihang industriya? Ano ang nangyayari kapag hindi tugma ang opisyal na paliwanag sa nakikitang ebidensya at sino ang may kontrol sa impormasyon?
Sa kabila ng agresibong sensura at mga banta ng legal na aksyon, hindi tumigil ang pampublikong usapan. Ipinakita nito na may mga taong naghahanap ng pananagutan at katotohanan at nais nilang maniwala na ang bawat kahinahinalang pagkamatay ay dapat imbestigahan ng masinsinan at malinaw. Hanggat may mga tanong na hindi pa nasasagot, hanggat may ebidensyang hindi na ilalabas at ang mga tinig na hindi naririnig, mananatiling simbolo ang kasong ito ng agwat sa pagitan ng opisyal na naratibo at tiwala ng publiko. Maaaring hindi natin kailanman malaman ang buong katotohanan, ngunit ang pagtatanong ay bahagi ng paghahanap ng katarungan. Sapagkat kapag tinanggap ang katahimikan ng walang malinaw na paglilinaw, para na rin nating tinanggap na may mga buhay na hindi nabibigyan ng sapat na halaga. Si Yu Manglong ay nararapat sa malinaw na sagot. Ang kanyang pamilya ay nararapat din sa malinaw na sagot at ang publiko ay nararapat din na malaman ang katotohanan.